Dati, kinakatakutan ko lang itong mangyari. Pero ang sabi ko naman na imposible itong mangyari dahil personal natin itong account. Pero eto guys, may biktima na ng SS loan na hindi siya o hindi yung tunay na may-ari ng account ang nag-loan, kundi ibang tao. Bigla akong naalarma lalo na't nag-offer ng loan sa akin ng SSS website. Pero hindi ko naman kinukuha dahil hindi ko naman kailangan. At malaki ang hulog nating mga OFW. Ang nakakatakot kasi guys, kung dito nga sa kababayan natin na nasa Pilipinas, ay 40,000 pesos ang na-loan nung nagnakaw ng account niya. Paano na lang kaya sa ating mga OFW? Hindi na nga makapag-loan, kinakaltasan pa raw ang isang gwardya ng pambayad sa utang na hindi naman siya ang kumuha. Yan ang idinulog sa amin matapos may iba raw gumamit ng kanyang SSS account. Umaksyon ang inyong Kapuso Action Man. Problemadong dumulog sa serbisyong resibo caravan ang security guard na si Aris. Hindi raw kasi siya makapag-loan sa SSS dahil may ibang gumamit ng kanyang account noong 2021 para umutang. At sa kanya ngayon, ikinakaltas ang bayad para sa 40,000 pesos. Gumawa daw po ng account yung nag-loan daw po through online. Hindi man po ako nag-loan, sabi ko. Saka di na ako gumagawa ng account sa SS kasi nga. Noong ko pa po inaayos to, papalit-balik na po ako sa SS. Ang suliranin na ilalapit ng security guard na si Aris sa social security system, ginamit ng ibang tao yung kanyang salary loan. Ano ba ang magiging problema? Anong ugat nito? Dudulog natin ngayon sa mga taga-SSS. At that time, so dahil online ang filing natin ng loan, may nagpasok sa account niya, nag-loan, si employer automatic naman in-approve, not knowing na hindi yun yung empleyado niya. So nung malaman ni Sir nga, dahil nagkakaroon siya ng deduction na sa account niya, sa payslip niya, dun lang siya nagpunta sa SSS para sabihin nga na hindi siya yon. Nilinaw din ng SSS kung paano muling makakapag-loan si Aris. Pwede siyang mag-renew kung talagang qualified na siya, pero ilaless din namin yung initial na loan na nasa records niya. Nag-report na sa PNP Anti-Cybercrime Group si Aris at sa ngayon hinihintay na lang ng SSS ang magiging resulta ng kanilang investigasyon. Sakaling mapatunayang may ibang gumamit sa SSS account ni Aris, maaari siyang magsampa ng kasong identity theft para makaiwas sa ganitong uri ng panloloko. Mas hinigpitan na namin ngayon. Meron tayong tinatawag na DAEM o Disbursement Account Enrollment Module kung saan doon po i-credit yung mga loan ng tao. Dati po kasi wala kaming mga IDs, basta ngayon po kailangan na magpa-picture si member, hawak yung dalawang valid IDs niya, close up yung mukha niya, bago i-approve yon. Nagpapasalamat naman si Aris sa tulong ng SSS. Payo pa ng SSS sa mga miyembro. Maging tayo maingat, lalo na yung mga natin, email address natin. As much as possible, siguraduhin natin na log out talaga yung records natin. Pwede pala mangyari ang ganito. Kaya guys, lalo na sa ating mga OFW ay ingatan natin ang mga online account natin. At sa mga taga-SSS naman, paano kayo nalulusutan ng mga ganito? Dahil kung hindi naman nakapangalan sa tunay na may-ari ng account, yung bank account na papasukan ng loan, ay dapat ay magtaka na kayo. Kaya minsan hindi natin maiaalis sa isip natin na may sabwatan sa ganitong pangyayari. Kaya guys, maging paalala, babala at lesson sa atin itong lahat na mayroong SSS. Dahil wala nang imposible ngayon sa mga scammer. Nakakabahala ang ganito, lalong-lalo na sa ating mga OFW.